Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Mia, I'm sorry. I'm sorry sa lahat na pinaranas ko sa'yo. Sorry kung nasisigawan at nasasaktan kita. Pero siya pa rin talaga, Mia. Siya pa rin ang laman ng puso ko. At yung sinasabi mong pagmamahal mo sa akin? Sorry, Mia. Pero hindi ko masusuklan yun. Hindi ko nakikita ang sarili ko na magmamahal pa ako ng iba. Hindi na niya kinaya pa. Mabilis siyang umakyat sa taas para ayusin ang mga gamit niya. Sobrang sakit ng mga sinabi nito sa kanya. Galing na mismo sa kanya na si Nicole pa rin talaga. Ano pa bang laban niya? Asawa lang siya sa papel, pero si Nicole ang mahal niya at ang laman ng puso't isip niya. Don't worry, Gabriel. Aalis na ako sa buhay mo. Matapos niya mag-impake, ay tinext niya si Jenny na pumunta sa kwarto niya. Wala pang ilang minuto ay kumatok na ito sa kwarto niya. Pagbukas niya ng pinto ay nag-aalala mukha ng kaibigan ang bumungad sa kanya. Agad-agad itong pumasok sa loob at nilak ang pinto. Anong nangyari? Hindi ako lumabas ng kwarto. Ayoko makahalata si kuya eh. Anong sinabi niya, Mia? Nung sinabi mong palalayan mo na siya? Naiiyak nung miling-iling siya sa kaibigan. Wala, Jenny. Ipinamukha lang niya sa akin na si Nicole pa rin talaga mahal niya. Wala na talaga, bes. Mas magandang lumayo na lang ako. Hindi ko na kaya. Sukong-suko na ako. Pagod na ako, Jenny. Tama nga mga sinabi mo sa akin kanina. Hindi niya deserve ang anak namin. Lalayo ako at magbabagong buhay kasama ang anak ko. At katulad ng sinabi mo, itutuloy ko ang pangarap ko. Kakalimutan ko na si Gabriel. Unti-unting pumatak ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Huwag ka nang umiyak, Mia. Makakasama sa inyo ng baby. Kung ayan na ang desisyon mo, tutulungan kita. Akong bahala sa inyo ng anak mo. Meron ako bililing resort sa Cebu. Hindi alam nila mami at daddy yun. At kahit si kuya. Bili ko yun para sa akin. Pag gusto kong lumayo at mag-relax. Doon kayo magstay. Nandoon si Manang Luz at ang apo nito. Hindi ko pa naman binubuksan ang resort na yun. Dahil may dadagdag pa ako. Kayo lang ang magiging tao doon. At saka, hindi ka mahirapang magpa-check up. Dahil may malapit lang di resort ang hospital. Pati na rin ang mall, palengke, kaya sakto lang doon kayo tumuloy. Gagawin kita ng bank account mo, Mia. Para ko doon ko ipapadala ang pera na magagamit yun ng pamangkin ko. At iibahin natin ang totoong pangalan mo habang nagtatago kayong dalawa. Ako nang bahala sa lahat, Mia. Kailangan di sila makahalata na may alam ako sa paglayo mo. Ako nang bahala para hindi na mahalata, lalo na ng gago kong kapatid. Hindi niya napigil ang sarili at niyakap ito. Gumanti naman ito ng yakap pabalik. Maraming salamat, Jenny. Salamat dahil tinutulungan mo ako at naiintindihan mo akong lahat. Ano ka ba? Para sa inyo ito ng pamangkin ko. Hindi na lang tayo mag-best friend, Mia. Tandaan mo. Iisa ng apelyido natin, kaya para na rin kitang kapatid. Maiba tayo. Anong oras ka ba alis? Ngayon na ba? Lumayo siya sa pagkakayakap kay Jenny at pinunasan ang mga luha bago ito sumagot. Tama nang iyak, Mia. Dapat maging matatag ka para sa inyo na maging anak mo. Ipangako mo na rin na ito na ang huli mong iyak
Hindi ka ulit magpapaapi at kailangan mo maging matapang at matatag. Pipingsaad niya sa kanyang isip. Pag sigurado na akong tulogin si Gabriel, sa likod bahay na rin ako dadaan. Okay, may tatawagan ako makakatulong sa'yo. Siya mag-atid sa'yo sa Cebu. Mapagkakatiwala natin siya. Maraming salamat, Bes. O siya, iwan na muna kita. Kakausapin ko na mag-atid sa'yo. Ayusin mo na lahat ang gamit mo, ha? Oo, Jenny. Nakaredy na lahat. Napangiti na mapait si Jenny dahil sa sinabi ng kaibigan. Mag-iingat ka, Mia. Hanggang sa muli natin pagkikitang dalawa. Mamimiss kita. Nang mawala na sa paningin niya ang kotse, ay pumasok na siya sa loob ng mansyon at maingat ang bawat galaw niya at ilag din sa CCTV. Kailangang wala makita ang kapatid niya na ebidensya. Umakyat na sa taas si Jenny. Napatigil sa pinto ng kwarto ng kapatid niya. Napangisi ito. Tingnan natin, kuya, kung anong gagawin mo. Kapag nalaman nung wala na si Mia dito sa mansyon, kung anong gagawin sa'yo ng mga parents natin. Kakaramahin ka rin sa lahat ng ginawa mo sa kaibigan ko. Mahinang saad nito bago nagpatuloy maglakad patungo sa sariling kwarto. Habang nasa biyahe si Mia, ay kinuha niya ang phone niya para i-text si Gabriel sa huling pagkakataon. Magpapalit na siya ng bagong SIM at cellphone. May binigay na phone at SIM si Jenny sa kanya. Ito na ang araw na gagamitin niya simula ngayon. Bago sirain ang SIM, ay ite-text muna si Gabriel. Nang naisend niya ang gusto niyang sabihin kay Gabriel, ay kinuha niya ang susi ng phone para buksan lagyan ng SIM. Kinuha niya ito at pinutol na. Katulad ng pagputol niya sa ugnayan ng taong minahal niya. Gabriel's point of view. Inis niya pinatay ang alarm clock na nasa side table niya. Damn, sobrang sakit ng ulo ko. Kulang na kulang ako sa tulog. Lately, lagi ako nasa VIP bar kung nasaan si Nicole. Lagi ko siya pinagbamasdan sa malayo at binabantayan. Madaling araw naman ako nakauwi dahil sinundan ko pa siya kung safe siya makakauwi sa kondo niya. Naupo siya sa kama at kinuha ang cellphone. Napakunot noo siya na bumungad sa kanya ang text niya. Nagtataka siya na binuksan ang mensahe. Hindi naman nagtetext sa kanyang asawa niya, kaya gulat na ito na nag-message sa kanya. At kanina madaling araw ay naglabas ito ng sama ng loob sa kanya dahil sa pagtato niya dito. Binuksan niya ang text para basahin ito. At pagbasa niya dito ay para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Good morning, Gabriel. First of all, sorry and thank you. Sana maging masaya ka na. Sana makuha mo na si Nicole para hindi ka na mahirapan pa. Gabriel, habang binabasa mo tong message ko na to, wala na ako sa mansyon. Nakapagdesisyon na ako na lumayo at iwan ka. Gusto kong lumayo para buuin ang sarili ko. Ang sarili ko na nawasak dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Pagod na kasi ako, Gabriel. Hindi ko na kaya. Tama na siguro ang 6 na buwan sa sakit at hirap na naranasan ko. Hindi ko na kaya maghintay pa ng 1 taon dahil sobrang sakit na. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Gusto ko lang sabihin sa iyo, Gabriel, na mahal kita mula pa ng bata pa tayo. Lahat ng pinakita ko sa iyo ay totoo at walang halong arte. At kailanman ay hindi kita niloko. Hindi ko magagawa sa iyo yun. Pati na mga sinasabi mo na lumalandi ako. Never kong ginawa sa iyo yun. Kahit sa kabila ng ginagawa mo sa akin, trato mo sa akin. At sana maging okay ka na sa paglayo ko sa buhay mo. Sana maging okay kayo ulit ng babaeng mahal mo. Salamat, Gabriel. Paalam. Madilis na lumabas ng kwarto para magtungo sa kwarto ng asawa. Pagbukas niya ay wala siyang makitang tao sa loob. Malinis ito at maayos ang higaan.
Nagtungo siya sa closet nito at walang laman. Shit! Hindi to pwede. Hindi magagawa sa akin ni Mia to. Baka nasa kwarto lang siya ni Jenny. Oo, tama. Agad sa lumabas ng kwarto para punta ng kapatid. Jenny? Jenny? Buksan mo nga ang pinto. Sunod-sunod ang pagkatok niya sa pintuan. Nanginginig na rin siya. Bumungad sa kanyang kapatid na kagigising lang. Ano? Bakit ang aga-aga nang bubulabog ka? Hindi naman ako papasok ngayon dahil babantayan ko pa si Mia. Bakit ka ba nang bubulabog? Inis na sabi nito. Nandyan ba sa loob si Mia? Kumunot no si Jenny dahil sa sinabi niya. Ha? Wala siya dito. Kagabi iniwan ko sa kwarto niya para magpahinga. Maaga rin ako nakatulog dahil napagod ako sa gawaing bahay. Bakit ba kuya? Wala si Bes sa kwarto niya? Dahil sa sinabi ng kapatid ay napamura lang siya. Dim! Napampas siya sa pader dahil sa naramdamang kaba. Ano ba kuya? Ano bang nangyayari sa'yo? Wala na si Mia. Wala na ang kaibigan mo. Namilog ang mata ni Jenny. Ano? Anong ibig mong sabihin kuya? Kinakabang saan nito? Umalis na si Mia. Iniwan niya na tayo. Iniwan niya na ako. Mahinang saan nito? Ano? Hindi yan totoo. Hindi gagawin ni Mia yan. Magpapaalam yun sa akin. At kung hindi, sasabihin niya ako. Tinulak sa ni Jenny. Tumakbo ito patungo sa kwarto ng kaibigan. Napasandala lang siya dahil sa panghihina. Maya-maya pa ay bumalik ito na lumuluha. Hindi ako iiwan ng kaibigan ko. Alam ko na kuya. Baka nasa mansyon nila siya. Baka umuwi lang siya sa kanila. Chinek mo na ba? Umiling lang siya. Ayun naman pala eh. Nandun lang yun. Tara, punta. Napatigid si Jenny nang itapat niya sa mukha nito ang mensahe ni Mia. Oh my God! Ano namang ginawa mo kuya? Bakit humantong sa ganito? Dahil sa'yo, kaya siya umalis. Ano namang bang ginawa mo para masaktan siya? Alam naman natin na hindi magandang pakiramdam niya. At pag may nangyari hindi maganda kay Mia, ikaw ang sisisihin ko kuya. Tinabig siya nito sa balikat bago pumasok sa loob ng kwarto at padabog ni si Rayon. Napahawak na siya sa ulo dahil kumirot ito. Kailangan ko mahanap si Mia bago dumating ang mga magulang namin. Pumasok na siya sa kwarto niya para mag-asikaso. Pagpasok ni Jenny sa loob ng kwarto ay pinunasan niya ang pisngi at saka ngumisi. Ngayon kuya, magdusa ka. Hanapin mo si Bes. Kung kaya mo. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo siya makikita. At dahil harangin ko lahat ng utusan mo. Ngiting tagumpay siya habang pumupunta sa kama. Ngayon ay hindi maiisip ni kuya na kasabwat ako ng kaibigan ko. Ngayon ay paparinan ko na lang kung paano mabaliw si kuya sa paghanap sa asawa niya. Napaupos si Gabriel na makatanggap siya ng suntok galing sa ama. Anong kagaguhang ginawa mo? Para iwan ka ng asawa mo, Gabriel. Galit na bulaw sa kanya ng ama. Umalis kami dito na maayos kayong dalawa at napakasweet nyo pa nga. Tapos maabutan namin na ganito? Hindi alis ang asawa mo nang walang dahilan. Dandang tumayo si Gabriel at pinunasan ang gilid ng labi. I'm sorry dad. Meron lang kami hindi pagkakaunawan ni Mia. Nagtatampo pa rin siguro kaya hindi pa umuwi. Nakayukong sabi nito at hindi siya makatingin sa ama, lalo na sa mga katabi nito ang parents ni Mia. Ano ba ginawa mo anak? Para umalis na lang walang pasabi si Mia. Mahinahang tanong sa kanya ng ina. Hindi agad nakakibo si Gabriel. Hindi niya alam kung anong idadahilan niya
At hindi naman niya pwedeng sabihin na nasaktan niya ito dahil mas pinili niya si Nicole. Troy? Kim? Tawag ni Ariel sa mag-asawa. Tumayo ito habang inaalay na tumayo ang asawa. Seryoso lang ito mula pa kanina. Lumingon naman sila Kim at saka si Troy. Mauuna na kami. Iuwi ko muna si Erin sa bahay. Malamig na saad ng ama ni Mia. Halatang hindi nito gusto ang nangyayari. Kanina pa kasi iyak ng iyak ang ina ni Mia. Simula nang malaman niyang umalis ng mansyon ng anak. Wala naman itong alam na pupuntahan si Mia. Si Jenny lang naman ang kilala nitong kaibigan nito kaya sobrang nanggalala ang ginang. Sige pare, pasensya ka na. Ako na munang bahala dito. Kakausapin ko muna itong si Gabriel. Tapos mag-usap tayo mamaya. Tumango-tango si Ariel bago nilalayan ng asawa. Naglakad ng mga ito. At nang mapatapat ito kay Gabriel ay malamig na tingin ang ginawa nito bago nagsalita. Ibalik mo dito ang anak ko Gabriel. Kung ano man ang nangyari sa inyo o pinag-uwayan nyo, fix it. Make sure na magkakaayos kayo at babalik ang anak ko dito. Inangat ni Gabriel ang ulo para tingnan ng ama ng asawa. Yes, Dad. Ibabalik ko po si Mia dito. Naglakad na ito palabas ng mansyon ng mga Montemayor. Nang mawala na ang mag-asawang Rivera, ay bumaling ng ama sa kanya. Ano bang nangyari, Gabriel? Bakit umalis na walang pasabi ang asawa mo? Anong ginawa mo? Nagtitimpinsad ng ama. Nahiya siya sa kaibigang si Ariel dahil sa ginawa ng anak. Ayaw na sana namang alam, kaso 2 araw itong wala at hindi alam kung nasaan. Walang kamag-anak sila Mia sa Maynila dahil halos lahat nasa ibang bansa. Tinawagan nila ang kamag-anak nila doon kaso wala naman daw ang dalaga. Hindi rin matawagan ang telepono nito kaya sobrang pag-aalala ng mga ito. Chinek nila lahat ng flights kung may umalis ba sa bansa. Hindi lang talaga may nagkaintindihan, Dad. Nangihinang saad ni Gabriel. Naupo ito sa single sofa at napahawak sa mukha. 2 araw na rin siya na walang tulog at nag-aalala rin siya kay Mia. Alam niyang kasalanan niya kung bakit umalis ito. Masyado niyang binuhos kay Mia ang lahat ng sama ng loob niya. Si Mia ang pinagbuntuhan niya ng lahat at isama pa ang cold treatment niya dito. Habang nag-uusap sila Gabriel, ay kanina pang nakikinig si Jenny mula sa may hagdanan. Kanina pa itong nakaupo sa baitang na hagdan nila at pinapakinggan ang mga sinasabi ng kapatid. Pinapanood dito ang kanyang kuya kung paano i-explain ang sarili at kung bakit nga ba umalis ng mansyon si Mia. Dahil busy lang lahat, ay hindi nila napapansin ang presensya ng dalaga. Nang hindi ito nakatiis, ay tumayo ito at naglakad bababa sa hagdan. Humanda ka sa akin, kuya. Igaganti ko ang kaibigan ko. Kapatid kita pero mas pipilin kong best friend kong ginago mo at hindi mo pinahalagahan. Really, kuya? Hindi nga ba talaga nagkaintindihan? O may iba pang rason kung bakit umalis si Mia? Seryosong saad niya habang naglalakad patungo sa kanila. Napalingon sa kanyang ama at ina, pati na rin ang kapatid niya. Jenny? Nahihinang saad ni Gabriel. Kahit mahina ito, ay may pagbabanta pa rin. Bakit, kuya? Takot kang malaman nila ang dahilan kung bakit tayo iniwan ni Bess? Kaya iniwan ako ng kaibigan ko? Biglang tumaas ang boses niya. Ngayon lang mailalabas lahat ng galit sa kapatid niya. Isa pa, mas magandang gawin niya ito para hindi talaga maghinala ang kanyang kapatid. What do you mean, sweetie? Anong dapat naming malaman? Nag-aalang tanong ng ina sa kanya. May alam ka, Jenny? Tanong naman ng ama. Yes, Dad. I know everything. Dahil sa akin sinasabi lahat ni Mia ang problema niya. Sa akin lagi nagsusumbong kaibigan ko. Sa akin siya laging umiiyak. Kahit nung nasa ibang bansa pa kayo.
Shut your fucking mouth, Jenny! Biglang sigaw ni Gabriel. Napatigil siya dahil sa ginawang pagsigaw ng kapatid, pero dahil sa ginawa nito ay mas lalong uminit ang ulo niya. Kinakabahan si Gabriel dahil sa sinabi ni Jenny. Alam niya ang lahat? Sinasabi sa kanya ni Mia lahat ng pagtatalo namin dalawa? Mas lumapit si Jenny sa pwesto ni Kuya Nia at saka ngumisi. What, kuya? Natatakot ka ba? Takot kang malaman nila Ma'am at Dad ang kagaguhan mo? Huwag kang mangialam dito, Jenny. Wala kang alam sa lahat. Natawa ng pagak si Jenny dahil sa sinabi ni Kuya Nia. Kasasabi ko nga lang, alam ko ang lahat. Tapos sasabihin mo sa akin, wala akong alam? Gusto mo bang patunayan ko na may alam talaga ako? Jenny, nagugulan kami ng daddy mo. Anong alam mo? Kung ganun, alam mo kung nasan si Mia? Singit ng ina nila. Limangon si Jenny sa ina at malungkot na umiling. Hindi, ma'am. Hindi ko po alam kung nasan ang best friend ko. Sa tagal namin nagsama, sa tagal ko siya naging kaibigan, ngayon na siya hindi nagsabi sa akin. Ang ibig ko mong sabihin, alam ko ang lahat. Yung tungkol sa pagsama na ni Kuya. Dahil lagi nagsasabi at nagsusumbong sa akin ng best friend ko. Anong sinusumbang sa'yo ni Mia? Biglang singit ng ama nito. Lahat, Dad. Kung paano siya tratuhin ni Kuya. Kung paano siya masaktan dahil sa Muli siyang napatigil sa pagsalita. Don't you dare, Jenny. Wala kang karapatan makialam kami ni Mia at pagimasukan ng problema naming dalawa. Mas lalo siyang nagalit dahil sa sinabi ni Kuya. Wow! Talaga ba, Kuya? Huwag akong manghimasok? Huwag akong mangialam? O di sige, hindi ako magsasalita dito. Ikaw ang magsabi kila Dad na mga kagaguhan mo. Tell them the truth. Sigaw niya sa kapatid. Gabriel? Ano bang sinasabi ni Jenny? Wala yun, Dad. Away mag-asawa lang nangyari. Mulo nagsilbong ang kilin ni Jenny at talagang matigas ang kapatid niya. Fine. Gusto mo to? Na sa akin pa magaling ang katotohanan? Oh, come on, Kuya. Stop the act. Wala na dito si Mia. Tigilan mo yung arte mo na nasa harap sila ng Ma'am at Dad. Bakit ayaw mo sabihin sa kanilang Ma'am at Dad na hindi talaga mahal si Bess? Na yung pinakita niyo sweetness nyo nandito sila Dad ay isang pagpapanggap lang. Dahil yun ang sinabi mo sa kaibigan ko, di ba? Umarting sweet kapag nandyan ang mga parents natin. Isa kang malaking gago. Bulyaw nito sa kapatid. Napatayo sa galit si Gabriel at tumayo na rin siya at sinabayan ang masamang tingin sa kanya ng kanyang kuya. Shut your mouth, Jenny. Wala kang karapatan na paunahan ako. Ako ang magpapaliwanag kila Mama Dad. Talaga? Puro kasi sinungalingan ang sinasabi mo. At lahat ng sinasabi ko ay katotohanan. Dahil sa sinabi niya ay mas lalo nagalit si Gabriel. Humakbang ito patungo sa kanya at akmang sasampalin at hindi naman siya nagpatinag ay bagkus ay ngumisi pa ito sa kapatid bago sarkastiko nagsalita. Sige, Kuya, sasampalin mo ako? Diyan ka naman magaling eh. Ang manakit. Katulad ng ginawang panakit sa kaibigan ko. Lalaki ka ba talaga? Kasi ang matinong lalaki, kahit gaano kagalit, hindi magbubuhat ng kamay sa babae. Para namang natauhan si Gabriel. Dahan-dahang ibinaba ang kamay niya at napahila mo sa mukha. Ang mga parents naman nila ay hindi makapaniwala sa mga narinig galing sa anak na bunso. Ngayon lang ito nakitang sumagot ito sa kuya at magalit ng ganito. Mukhang malaki nga ang ginawang kasalanan ng kanyang kapatid. Hinayaan na lang ni Troy ang paglalabas ng sama ng loob ng anak. Dahil dito nalalaman nila ang katotohanan. Kilala niya ang bunso niya at never ito nagsilong sa kanila at never ito nagalit ng ganito. Anak, magsabi ka nga sa amin ng totoo. Sinaktan mo ba ang asawa mo? Hindi makapaniwala ang saad ng ina nila at may himigan ang disappointment nito para sa kanilang anak.
Hindi naman namimik si Gabriel. Tahimik lang itong bumalik sa upuan niya at saka yumuko. Lumuluha siya na tingnan ng kapatid. Hindi ko alam kuya kung bakit ka nagkaganyan. Dati naman ay okay ka. Hindi ka nananakit o naninigaw. Simula na maghiwalay kayo ng ex mong si Nicole, nag-iba ka na. Hindi ikaw yung kuya ko. At hindi na ikaw yung kuya kong maalaga at gentleman. Naging mapanakit ka na. Naging bato na yung puso mo. Pati yung tao mo ng ibang ginawa sa'yo kundi mahalin ka, asikasuhin ka, intindihin ka. Yung taong lahat ibinigay sa'yo, lahat-lahat, ay sinaktan at binaliwala mo lang. Bakit hindi ka man lang naging mabait sa kaibigan ko? Kahit hindi mo siya mahal, sabi na pinakitaan mo siya ng maganda. Sa tuwing magsusumbong at iiyak si Mia sa harap ko, alam mo ba yung pakiramdam ko? Gustong gusto kitang puntahan. Gusto kitang saktan dahil sa panakit mo sa kaibigan ko. Alam ko ang lahat kuya. At never naglim sa akin si Mia. Pati yung 1-year marriage contract nyo, alam ko. Lahat ng ginawa mo, lahat ng halat ay alam ko. Bumaling sa kanyang kapatid at hindi inaasahan na sabihin nito ang bagay na yun. At dahil sa sinabi ni Jenny, ay doon muli nagsalita ang kanilang ama. What? Anong 1-year contract? Anong ibig mong sabihin, Jenny? Salubong ang kili nito. 1 taon lang ang bisa ng kasal nila, Dad. Yun ang sinabi ni Kuya kay Mia. At sa 1 taon na yun, tuwing nandito kayo, dapat magpapanggap silang sweet para hindi nyo mahalata na hindi sila okay. Naisipin nyo nag-i-improve ang relasyon nila. Dahil ayaw matali matagal ni Kuya, kaya ganun sinabi kay Mia. Dahil ang totoo, ang mahal pa rin niya talaga si Nicole. Nanginginig naman tumingin sa anak ang panganay ni si Troy at hindi makapaniwala sa nalaman. Masama nitong tinignan ng anak. Totoo ba ito, Gabriel? Totoo ba lahat ng sinabi ng kapatid mo? 1 taon lang ang bisa ng kasal niyo ni Mia? Pinakailan mo ang marriage contract niyo? Galit na sigaw nito. Akma pa itong tatayo pero pinigilan siya ng asawa. Sumagot ka, Gabriel. Muling sigaw ng ama. Kung totoo ang sinasabi ni Jenny na 1 taon lang ang bisa ng kasal, 3 buwan na lang at matatapos na ito. Ano bang pumasok sa isip mo, anak, para gawin to? Paano natin sasabihin kina Erin to? Siguradong kamumuhin nila tayo pag nagkataon. Hindi na napigilan ng ina nila ang hindi sumabat sa usapan. Akala ko ayos ang relasyon niyo ni Mia dahil wala akong natatanggap na tawag o anuman. Pero ganito palang ginawa mo. Hanapin mo siya, Gabriel, at magpapakasal ulit kayo. This time ay sa simbahan na. Sa ayaw at sa gusto mo ay ikakasal kayo. Naputol ang sasabihin nito nang biglang nagsalita si Gabriel. Nuni, Dad, hindi na po namin kailangang magpakasal ni Mia dahil hindi ko pinakailaman ang marriage contract namin. Hindi makapaniwalang tumingin si Jenny sa kanyang kapatid. Kahit ang ama at ina nito ay ganon din ang reaksyon. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, kuya? Hindi makapaniwalang tanong niya sa kanyang kapatid. Tumango naman si Gabriel. Hindi ko alam agad na nasabi kay Mia ang tungkol doon. Pero hindi ko pinakailaman ang marriage contract namin. Nagugulat si Jenny dahil sa sinabi ng kapatid. Bakit? Bakit biglang nagbagong isip mo? Di ba bagong kasal nyo, kinausap mo pa si Mia about sa 1-year contract nyo? Nagugulat siya na tanong sa kapatid. Oo, dapat 1-year contract lang pero nagbagong isip ko. Hinaya ako makasal kami. Galit ako. Galit ako kaya naisip ko ang ganitong paraan. Kaya hinayaan ko ng kasal para makaganti. Dahil feeling ko, siya ang naging dahilan kung bakit nahihirapan ako ng ganito. Siya ang sinisisi ko sa lahat ng nangyari. Imbes na masaya kami ni Nicole, imbes na kami ang ikakasal. Kaya tuwing nakikita ko siya, ay nagagalit ako. Nabubuluhan ko siya. I know mali ako. Sobrang mali ako. Oo,
At walang kasalanan si Mia, kuya. Bakit ganyan ka mag-isip? Tama nga siya. Sobrang kitid ng utak mo. Yung taong walang ibang ginawa sa'yo kundi mahalin ka, siya pa ang ginanyan mo. Hindi mo alam kung baano sobrang nasasaktan ng kaibigan ko. Araw-araw siyang umiiyak dahil sa ginawa mo. Siya ang sinisisi mo sa lahat? Bakit, kuya? Naisip mo na ba na bago kayo makasal, niloko at iniwan ka sa ere ng babae kinababaliwan mo? Ang problema sa'yo, patay na patay ka sa babaeng hindi ka naman mahal. Sa babaeng minloko ka. At pinagpipilitin mo pa rin sarili mo sa kanya. Pati yung kaibigan ko ay nadadamay. Hindi naman niya ginusto to eh. Pinasok pa rin niya para sa atin. Para sa'yo. Mahabang saad ni Jenny at hingal na hingal ito sa haba ng sinabi. Hindi siya makapaniwala na ganito mag-isip ang kapatid niya at naturingang matalino pero bobo mag-isip pagdating sa pag-ibig. Maya-maya pa ay nagsalita ito. Tama ka, Jenny. Sobrang gago ko. Hindi ko inisip na sobra ko na palang nasasaktan si Mia. Sobra-sobra na palang sakit na ginawa ko. Puro sarili ko lang inisip ko at hindi ko pinahalagahan ang katulad niya. Hindi ako nakinig sa mga sinabi niya sa akin. Patawarin niyo ako. Sa unang pagkakataon ay nakita niyang umiyak ang kuya niya. Sinapo nito ang muka habang nanghihinang umiyak. Hindi na nakayanin ni Jenny na lumapit siya sa kapatid at niyakap ito. Ramdam niyang totoo ang pagsusuri nito pati ang pagsisisi. Bumalik na rin ang tunay na ugali ng kuya niya. Masyado lang ata itong nabaliw sa babaeng yun. Patawarin niyo ako. Sobrang lang ako nasaktan at nabulag ako sa maling pag-ibig. Binaling ko ang galit ko sa babaeng ginawa ang lahat para sa akin. Pangako ko sa inyo, ibabalik ko po si Mia dito at ayusin ko na ang lahat. Babawi ako sa lahat ng pagkakamali ko at unti-unti kong papapasukin si Mia sa buhay ko. Hindi ko na siya sasaktan at gagawin ko ang lahat para makabawi sa kanya.